Hindi biglang tumahimik ang silid para itong sinadyang katahimikan. Ang mga usapan ay unti-unting nawawala, parang hangin na lumalabas sa silid kapag mabilis nilagsara ang pinto. Nakapako ang mga ngiti. May nag-aayos ng tindig. May nag-clear ng lalamunan na parang handa ng magsalita. At pagkatapos, nangyari ito. Buksan mo na. Hindi ito mungkahi. Ito ay utos na nakabalot sa kasiyahan. Ramdam mo agad ang pagbabago, ang hindi nakikitang spotlight, ang tahimik na kasunduan sa pagitan ng lahat ng naroroon na ang sandaling ito ay para sa kanila, hindi para sa iyo. Hawak mo ang isang kahon na hindi mo hiniling, hindi mo pinahiwatig, hindi mo inihanda ang sarili mo para rito. Nagsiangat ang mga phone, may mga pumapalakpak, may umudyok sa katabi na parang, ayan na. Ito ay hindi kabutihang loob. Ito ay isang okasyon. Isang maliit na panlipunang ambush. At ikaw, tahimik, sarado sa sarili, mapagmasid, ay inaasahang magpanggap na masaya sa nakaschedule na oras. Alam mo na ang mangyayari, hindi dahil pessimistic ka, kundi dahil naiintindihan mo na ang totoong bigat ng kahon ay wala sa laman nito. Number 1, ang fantasy na pinapangalagaan ng mga tao. Mahilig ang mga tao sa kwento na sinasabi nila sa kanilang sarili tungkol sa pagbibigay ng regalo. Isa ito sa mga paboritong alamat ng lipunan. Gusto ko lang mapasaya ka. Wala akong inaasahang kapalit. Ang mahalaga ay ang intensyon. Uulitin nila ang parehong linya na halos parang ritual. Gusto ko lang mapasaya ka. Wala akong inaasahang kapalit. Ang mahalaga ay ang intensyon. Pero naririnig ng isang introvert ang nakatago sa likod ng mga salita. Dahil ang mga regalo, lalo na kung pampubliko, ay bihirang neutral. Ito ay mga emotional probe. Nagtatanong ng hindi nagtatanong. May halaga na ba ako sa'yo? Nakabuti ba ang pinili ko? Naabot ko ba ang damdamin mo? Close na ba tayo ngayon? At narito ang katotohanang ayaw tanggapin ng karamihan. Karamihan sa mga regalo ay hindi tungkol sa kabutihang loob. Ito ay tungkol sa reassurance. Reassurance na umiiral ang nagbigay sa loob ng iyong mundo. Ramdam agad ito ng isang introvert. Kaya't gumagalaw ang katawan bago ang isip. Kaya't naninigas ang sikmura, kaya't bahagyang napapako ang balikat. Dahil sa sandaling lumabas ang regalo, lumilitaw na rin ang inaasahan. Hindi ka na isang tao, ikaw ay isa ng salamin. At anumang ipakita mong reaksyon ay maaaring makapagpagaan o makasakit sa nagbigay. Number 2, ang bigat na hindi pinag-uusapan. Para sa iba, magaan ang isang regalo. Pero para sa mga introvert, mabigat ito. Hindi physically, psychologically. Dahil ang regalo ay may dalang hindi nakikitang talaan. Nagsisimula itong mag-record sa mismong sandaling humawak ka sa papel. Ngayon, may mga patakaran na hindi mo pinayagan. Dapat kang tumugon ng tama. Dapat magpasalamat, hindi pilit. Dapat mong alalahanin ang sandaling ito. Dapat maglagay ng kahulugan dito. Dapat itabi ito sa damdamin mo. At balang araw, dapat may kapalit ito kahit papano. Walang nagsasabi nito ng malakas. At yan ang dahilan kung bakit ito makapangyarihan. Hindi galit ang mga introvert sa kabutihan. Galit sila sa mga hindi sinasabing obligasyon. Ayaw nila sa mga obligasyong dumarating na kunwaring lambing. Kaya kapag iniabot ang regalo, hindi kasiyahan ang una nilang nararamdaman. Ang una nilang nararamdaman ay kamalayang mabigat, pressure na nararamdaman, at pagsusuri sa sitwasyon. Number 3, ang inaasahang pagganap. Narito ang bihirang inaamin ng mga tao. Hindi lang nila ibinibigay ang isang bagay sa iyo. Inoobserbahan ka nila ng mabuti. Ang reaksyon mo ang totoong regalo. Gusto nila ng volume. Gusto nila ng kumpirmasyon. Gusto nila ng malinaw na impact. Gusto nila ng patunay na mahalaga ang sandali.
Kaya kapag hindi ka sumigaw dahil sa gulat, kapag hindi ka napahinga ng malalim, kapag hindi ka nag-overreact, bumababa ang enerhiya. Ang tahimik mong salamat ay tila walang epekto sa silid at biglang nararamdaman ang discomfort. Bakit? Dahil ang katahimikan ay nagbubunyag ng intensyon. Ang iyong pagpipigil ay nagpapakita ng transactional na kalikasan ng moment na yon. Hindi mo tinanggihan ang regalo, tinanggihan mo ang pagganap. At yun ang nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Number 4, bakit ang pagpipigil ay parang insulto? Para sa mga taong emosyonal, ang reaksyon ay katumbas ng pagpapahalaga. Ang kawalan naman ng reaksyon ay parang pagwawalang bahala. Binibigyang kahulugan nila ang iyong kalmadong asal bilang coldness, distance, judgment. Ngunit ang tunay nilang nararanasan ay isang bagay na hindi nila nakasanayan, ang emosyonal na pagpipigil sa sarili. Hindi basta nagpapakita ng damdamin ang mga introvert kapag inutusan. Hindi nila inilalabas ang lahat ng nararamdaman nila. At ito ay nagdudulot ng kaba sa mga taong umaasa sa nakikitang feedback para makaramdam ng seguridad. Dahil kapag hindi nila nakita ang iyong pasasalamat, hindi nila makontrol ang narrative. At ang kontrol sa sitwasyong panlipunan ay nagbibigay ng ginhawa. Number 5, ang tunay na dahilan bakit nakakainis ang mga introvert. Pag-usapan natin ang bahagi na iniiwasan ng karamihan. Nagiging insecure ang ibang tao dahil sa mga introvert. Hindi dahil mas mataas ang status ng mga introvert, kundi dahil hindi nagbibigay ang mga introvert ng constant reassurance. Hindi mo ipinapakita na kabilang ka, hindi mo kinukumpirma ang bawat kilos, hindi mo agad ginagawang intimacy ang intensyon na ibinibigay sa'yo. At yun ay parang banta. Kaya sinusubukan ng ibang tao ang isa pang taktika. Nagbibigay sila ng isang bagay na tangible. Ang isang regalo ay nagiging susi, isang dahilan, isang panlipunang paraan para makapasok sa iyong mundo nang hindi nagtatanong. At kapag hindi mo binuksan ang pintong yon, pakiramdam nila ay tinanggihan sila. Number 6, ang mga palihim na paratang. Dito nagbabago ang tono. Hindi lantaran, tahimik. Mahirap kang pasayahin. Parang hindi mo pinapahalaga ng mga bagay. Sobrang seryoso mo. Mahirap ka kausap. Hindi ito simpleng obserbasyon. Ito ay depensa. Dahil ang iyong pagtanggi sa emotional overreacting ay pinipilit silang harapin ng isang bagay na hindi komportable. Na ang kabutihang loob nila ay hindi kasing selfless ng inaakala nila. Number 7, ang panloob na kalkulasyon ng introvert. Habang binubuksan na ang regalo, iniisip mo na ang mga posibleng kahihinatnan. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil sa malinaw na pag-iisip. Anong inaasahan ang nalikha nito? Maihahabi ba ito sa usapan sa hinaharap? Magbubukas ba ito ng isang pintong hindi ko nais buksan? Paano ko maisasara ang sandaling ito ng walang pinsala? Hindi ito kaba, ito ay kamalayan. Nauunawaan ng mga introvert na ang emosyonal na sandali ay may echo, at hindi lahat ng echo ay welcome. Number 8, bakit hindi katumbas ng koneksyon ang mga regalo? Narito ang pangunahing disconnect. Hindi iniisip ng mga introvert na ang gestures ay katumbas ng intimacy. Ang tunay na koneksyon ay nagmumula sa presensya, consistency, pag-unawa at pagrespeto sa mga boundaries. Hindi mula sa mga bagay. Kaya kapag ginagamit ng isang tao ang regalo bilang mabilisang paraan para lumapit sa iyo, parang panghihimasok ito. Hindi dahil masama ang kilos, kundi dahil nilalaktawan nito ang pahintulot mo. At number 9, bakit ito nakakainis sa iba? Kung hindi ka naaapektuhan ng mga regalo, kung hindi ka nahihikayat ng mga papuri, kung hindi ka nabibili ng atensyon, ano pa ang pwedeng gawin? At ang tanong na ito ay nakakatakot sa mga taong umaasa sa mga social tools para sa emosyonal na seguridad. Dahil ang misteryo ay parang pagkawala ng kontrol.
At ang pagkawala ng kontrol ay parang pagtanggi. Hindi galit ang mga introvert sa mga regalo. Galit sila sa kung ano ang madalas nakalakip na mga ito. Expectations, obligations, at access ng walang pahintulot. Mas pinahalagahan nila ang autonomy kaysa sa approval, ang lalim kaysa sa pagpapakita, at ang kahulugan kaysa sa ritual. Nakikita nila ang teatro at tumatanggi silang gumanap dito. At ang pagtanggi nila ay mas nakakagulo sa iba kaysa sa galit kailanman. Dahil ang galit ay pwedeng kontrolin, ngunit ang katahimikan ay hindi. Kung ito ay sobrang accurate sa'yo, mahusay. Ibig sabihin, nakilala mo na ang hangganan sa pagitan ng emotional independence at social dependency. At kapag nakilala mo na ang hangganan na yan, hindi mo na ito basta-basta tinatawid. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Ferdinand Lerum. Sabi niya, lagi ko yung nararanasan noon sa dati kong trabaho. Kahit nga wala kang pagkakamali, basta mag-excel ka sa isang bagay. Yung mga bagay na nagawa mo ng may kahusayan, ginagawa nilang parang wala lang. Minsan gagawin pang katatawanan. Napakahirap maging isang introvert. But on the other side, napaka-fulfilling. Simula nang lagi akong nakikinig sa mga videos mo, Sir AP, nalaman ko na napaka-astig pala talaga maging isang introvert na akala ko noon ay may problema lang sa akin. Ngayon, masasabi kong may silent confidence na ako. Sabi naman ni Noli Bangkailan, alam mo idol, bilang isang introvert, marami na akong na-encounter na mga tao. Minamaliit ako kung ano-ano ang mga sinasabi nila. Tinatawanan ako kapag nagkamali, pero hindi ibig sabihin na yung pagkakamali ko ay hindi ko pinag-aaralan. Ang ginagawa ko ay doon ako nakafocus sa mga ginagawa ko, hindi yung pressure ng ibang tao. Kaya kapag natapos ang mission ko, doon na ako magsisimbolang kumuha ng idea kung paano ko sila paiikutin sa mga sinasabi ko. Kaya mas lalo akong sumasaya kapag may mga tao na minamaliit ako at pinagtatawanan kasi yun ang lakas ko. Hanggang ngayon idol, wala pa rin nakakaalam kung paano nila ako mabasa. Thanks sa content mo idol, isa kang tunay na tao. At ayon naman kay Kenneth Sabanal, magandang gabi po Sir AP. Salamat sa panibagong upload. Sang-ayon ako dyan, may mga tao talaga na naghihintay lang na mabigo ang isang introvert. Masaya sila kapag nakikita kanilang nabibigo. More videos to come Sir AP, and God bless. At shoutout din kila Mayfel Kim, Angela Ochoco, Marie Delight Worker, Shai Desirdo, Carl Kungkung, Joyce Ala, Melvin P. Mendoza, Patterson Gals, Rexon Kamatis, Cathy, Annalyn Granada, Roland Lipasana, Lone Survivor Diaz, Lorena Bintas, Kay Molino, Ramlat, at kay Rebecca Ogata. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit may mga taong natutuwa pag nag-fail ang isang introvert? Panoorin mo sa video na to.